Showbiz Fanatics, TBJ, aba, ibinigay at idinitalye ang lifetime contract na ibinigay sa kanila ng isang malaking sponsors na meron din ang tape. Ano nga ba ang pagkakaiba sa kanila pong kontrata? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit lover cards natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa ating mga videos. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga pag-usapan natin ito dahil bago pa man po pumasok ang taong 2024 ay panay-panay na po ang post ng mga pro-tape Facebook page kung saan sinasabi po nila na meron daw isang AP na papasok sa dito po sa tape, magbabalik daw. So ang iniisip pa na at pinopost pa nga nila na host daw ito. So dahil dito nag-isip po yung mga mga legit lover cards, tapos parang nililito nila yung mga legit lover cards. Pero anyways, hindi naman tayo masyadong hindi tayo masyadong interesado kung ano man po 'yon. And then eventually lumabas po yung tunay na yung tunay na kung sino ba yung AP na tinuturing nila. Yung AP na sinasabi po nila. Ang tinutukoy pala nila doon si Aling Puring. Kasi alam naman natin yung history ni Aling Puring, diba? Kinuwento po ni Master Henyo Joey De Leon kung paano po inalagaan sila, sinuportahan at tinawagan nitong yung may-ari, si Miss Susan Ko, na siyang parang malapit na kaibigan ng TBJ at isa sa may tuturing na malaking sponsors po ng Branded Eat Bulaga mula noon hanggang ngayon. So masasabi natin na talagang maganda yung relationship nila, working relationship. At the same time, nagkaroon na rin sila ng magandang relasyon. So dahil po dito, natuwa naman po yung kabilang side, yung isang generic Bulaga na nagpatuloy pa rin yung kanilang kontrata kasi 'di ba sabi po ni Sir Joey De Leon noon na parang kinausap nila ang si Miss Susan Ko na siyang may-ari po ng Pure Gold na nakapag-advance na nga di umano ang Tape Incorporated sa kanila, kaya hanggang ngayon ay napapanood pa rin sila doon at sponsor pa rin sila. But it doesn't mean na ang loyalty ni Aling Puring, yung loyalty ni Miss Susan Ko is nasa tape. So, tuwan-tuwa po itong kabilang kampo dahil still nananatili pa rin sa kanila ang Pure Gold. Pero meron nga bang pagkakaiba between the contract of Pure Gold dito po sa nasabing show at doon po sa nasabing TBJ's Productions or Branded Eat Bulaga? Kasi po 'di ba parang inanunsyo nila na still nasa kanila pa rin, nagpatuloy pa rin kasi hindi inaakala ng tape na hindi magpo-pull out ang Pure Gold eh. So dahil dito, inannounce nila na si Aling Puring ay still sponsor pa rin nila. Kasabay nga nito ay inannounce din ng Pure Gold mismo at ipinost ni Sir Joey De Leon sa kanyang Instagram officially na ang Pure Gold ay kanila pa rin. Ibig sabihin, business kasi yan eh. So kapag business po yan, it doesn't matter kung magkagalit man ang dalawang kampong ito para kay Miss Susan Ko at sa Pure Gold, mag-i-invest at mag-i-invest pa rin sila. But it doesn't mean na ang loyalty ng Pure Gold ay nasa tape. Diba? Kasi nga, diba, napakahabang panahon na rin po talaga. At isa ang TBJ Production at ang Eat Bulaga, Branded Eat Bulaga, sa mga naging daan kung bakit sobrang nakilala ng husto ang Pure Gold. Kasi talagang nilabi nila ng husto yan eh. Talagang sobra yung kanilang advertisement dito sa nasabing Pure Gold. Kaya naman sinisigurado naman ng TBJ na ang Aling Puring ay still nananatili at ang Pure Gold na sponsor na ito nananatili pa rin sa kanila kahit po ito ay nag-invest pa rin or nagbabayad pa rin ng kanyang advertisement dito po sa nasabing tape. So ito po isang manifestasyon talaga na sobra-sobra yung kanilang kaligayahan doon. Akala nila tinraidor na ni Aling Puring or ng Miss Susan Ko ang TBJ. Hindi nila alam na mas kumbaga parang doon po sa tinatawag na kontrata na meron, mas matibay yung kontrata na meron ang TBJ kay Aling Puring kasi dito po sa kabila parang anytime, any moment pwede nilang i-pull out eh. Pero dito parang lifetime yung kanilang inilagay na kontrata para sa Branded Eat Bulaga. Kaya wag tayo masyadong magtampo kay Aling Puring.
of course with that, narito naman ang ilan sa mga reaction po ng ilan sa mga legit viewers and subscribers po natin patungkol po dito sa bagay na ito. Magbasa tayo ng ilan sa mga reaction ninyo. Unahin natin ang komento na nanggaling pa kay Mr. Manuel Ponce. Sabi niya, God bless and good luck muna sa ating lahat. Advance Happy New Year at sana mas maging masaya at saganang darating na bagong 2024 sa ating lahat. Ayan. So ito po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, no? Kasi alam mo, much better siguro kung antayin natin yung magiging resulta. Kasi ang pinaka mabigat dyan, yung copyright infringement. At pag inilabas na ng korte yung injunction, no, patungkol po sa pagpipigil na gamitin ng nasabing network yung titulo, doon na po magkakatalunan. Sabi ni Mr. Romy Obispo, good evening Ma'am Darets, gumagawa sila ng sariling kakatalo sa kaso. Hanap pa more. Good by Attorney Paulo. Sasabay ka na sa tape bulagta. Ayan. So, talagang alam nyo, ang pinaghahandaan kasi nila rito. Kasi sabi po ni attorney na meron na rin silang nakahandang pangalan. Ibig sabihin, expected na nila yan na kapag lumabas na po yung injunction coming from Marikina Regional Trial Court, kailangan na po talaga nila magbago ng titulo. Sabi ni Celia Tan Chavez, mula nang nagsulputan tong mga halusos, nagkagulo na, dagdag pa itong host at defender nilang kung ano-anong pinagsasabing parang bata. 44 years na ang TVJ, alam na ng lahat ang history nila. True. Kasi nga 'di ba kapag kapag kaya nila ginagawa lahat 'yan kasi pinipilit talaga nila yung mga gusto nila, ewan ko ba? Kahit po yung mga defender po nila talagang nagpupumilit at talagang pinagtatanggol pa nila itong tape patungkol sa bagay na ito, and we do not know kung ano ba talaga yung mga gusto nila. Sabi po ni Weng Pusa, ako pure gold lagi nabili kasi medyo mura. Totoo naman po, kung ikukumpara po yan sa Dali, kapag pumasok kasi kayo doon, parang yun nga, as I've said sa aking latest vlog, na hindi po ganun ka-branded yung mga mga nasa nila, no? Yung mga products po nila. Sabi ni Miss Marilyn Bulacan, Happy New Year. Isa para sa akin, kahit sino pa ang new host ng mga angkin ay dead ma lang ako. Ayun. Dead ma lang talaga siya dahil po talagang hindi naman tayo masyadong interesado kung sino man yung ilalabas nila, 'di ba? Ang importante naman sa atin is ang TVJ Productions. And Miss Nora Lucero, malilit lang naman, di naman kompleto. Sila naman ang nagpapalit ng brand name at wala pang supot, may bayad pa. Totoo po yun, totoo to, real talk to, sa Dali ganun. Wala talaga silang supot. Ikaw mismo ang magbabalot ng sarili mong binili. Yan, so ganun po yung kanilang yung kanilang way kung paano po nila tinatrato yung mga customers po nila. Sabi naman po ng isa pa, ayan, so sabi niya na dead ma lang, 'di ba? Dead ma lang tayo sa mga nangyayari ngayon. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone.